Ang ating Diyos ay Espiritu. Ang Espiritu ay hindi nakikita. Hindi siya maaaring makita ng ating pisikal na paningin. Hindi siya maaaring madama ng mga pandamang pisikal ng tao. Gayunman ay sinasabi sa atin ng Diyos, "Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso." Paano natin hahanapin ang Diyos na hindi nakikita ng ating paningin? Paano natin malalaman na matatagpuan natin siya na hindi abot ng paningin? Tangi sa pamamagitan din ng Diyos mismo. Hindi natin kaya na makita ang Diyos, kaya't siya ang gumagawa upang ipahayag sa atin ang kanyang sarili. At ang paraan upang matanggap natin ang kanyang pagpapahayag ay pananampalataya. Kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Ang pananampalataya sa Diyos ay pagtitiwala sa Kanya. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya ay iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Ang pagtitiwala ay hindi sa sarili nating nakikita o sa sinasabi o ipinakikita ng sinumang tao kahit gaano kamangha-mangha. Ang ating paningin ay may limitasyon at hindi makaaarok sa Diyos at kanyang mga gawa. Ngunit siya at ang kanyang mga gawa ay ipinahahayag sa atin ng Diyos. Ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Ang ating paningin at pakiramdam ay maaaring linlangin ng mga maling akala. Kaya't pinag-iingat tayo ng Diyos. Mga minamahal, huwag kayong maniwala sa bawat espiritu, kundi subukin ninyo ang mga espiritu kung sila ay sa Diyos, sapagkat maraming huwad na propeta ang lumabas sa sanglibutan. Kapag madilim at bulag o malabo ang ating paningin, tandaan na ang nakikita ay pansamantala lamang, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang salita ng Diyos ang ating pakinggan dahil ito ang lumilikha ng pananampalataya sa Diyos. Ang pananampalatayang mula sa salita ng Diyos ay ipinamumuhay mula sa simula hanggang sa walang hanggan. Sinasabi ng mga tunay na sumasampalataya, kami ay hindi tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang katapusan. Sa paraan ng pananampalataya, makikita natin ang mga bagay na hindi nakita ng mata, ni narinig ng tainga, at ni hindi pumasok sa puso ng tao. Ito ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa atin na nagmamahal sa Kanya. Ang ipinangako ng Diyos na ibigay sa atin ay ang sarili niyang pananahan sa atin, kaisa ni Jesus na kanyang anak na muling nabuhay at ng kanyang banal na Espiritu. Sinabi ng Diyos, hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. At sinabi ng Panginoong Jesus, hihingin ko sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mang-aaliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo
at siya ay mapapa sa inyo. Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya ay mamahalin ng aking Ama, at kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama siya.